2 buwan matapos ang all-student practice, hinarap sa wakas ni Will ang Nabores. Dahil magaling na ang lahat, mabilis nila itong tinalo sa pagtutulungan, at si Will ang nagbigay ng final strike habang nangako na magpapatuloy kasama ang iba. Isang araw bago ang huling araw ng graduation exams, nagulat ang mga propesor dahil perpekto ang marka ni Will sa bawat asignatura. Paulit-ulit nilang tiningnan ang mga nakaraang pagsusulit at walang mali, habang maging si Lihana ay nagmintis sa perpektong takbo. Dahil dito, inisip ng mga propesor na baka maaaring pumasa ang walang mahika sa writing at praxis upang gumawa ng kasaysayan patungo sa tower. Hindi ito nagustuhan ni Edward nang marinig, subalit nanatili siyang tahimik, ngunit natutuwa naman si Werner habang nagbabasa dahil perpekto muli ang marka ni Will. Nilapitan siya ni Elisa para sabihing matutupad na ang pangarap ng estudyanteng kanyang inalagaan, ngunit nilinaw ni Werner na may isa pang pagsusulit at maaaring may magbago pa bago matapos ang lahat. Itinanong ni Elisa kung nasaan ang tinatawag nilang book learner, at ipinakita ni Werner na abala si Will sa pag-aaral, at sa Regarden Magical Academy Study Room, walang tigil sa pag-aaral si Will kasama sina Rusty at Colette. Inaayos ni Rusty ang salamin ni Will habang nag-aalala si Colette dahil hindi siya natulog kagabi, at inamin ni Will na hindi siya maayos, pero dahil huling nakasulat na pagsusulit na bukas ay hindi siya maaaring matulog. Ipinaalala ni Colette na isinabay ang ipinagpalagay na praxis sa kanilang final exams at kahapon lang nila tinalo ang Nabores, at sinabi ni Will na nakuha niya ang kanyang credits dahil sa kabutihan ni Lihana kaya hindi niya ito pwedeng sayangin. Sinabi ni Rusty na iilang spellwork credits pa lang ang nakuha ni Will, at kinumpirma ito ni Will na may 5 lang siya mula kay Professor Edward. May 6 na credits pa ang natitirang mga pagsusulit, at kung makakakuha siya ng isa pa ay makakaakyat na siya sa tower kaya lubos siyang nag-iingat ngayon. Biglang binunutan ni Rusty si Will ng uban sa ulo, at sinabing dumarami ito kapag nagpakapagod, na tinutulan naman ni Colette. Binola siyang tinanong ni Rusty kung nais ba nitong siya ang gumawa, kaya namula si Colette sa hiya habang pilit na tumatanggi kahit na gusto talaga niya. Samantala, sa opisina ng headmistress, pinuri ni Cauldron sina Sion at Julius dahil nagawa nilang talunin ang isang floorkeeper sa kabila ng kanilang abalang schedule. Nilinaw ni Julius na nadamay lang siya, dahil kahit wala ang Nabores ay makakaakyat pa rin siya sa tower, ngunit dinamay lang siya ni Colette. Sumang-ayon si Sion at sinabing kaya naman nila kahit wala si Julius dahil madaling natutunaw ang ipinagmamalaki nitong yelo. Nagalit si Julius at ipinaalala na nagtago lang ito sa anino ng walang talento at mukhang duwag na naglalaro sa apoy. Sinabihan siya ni Sion na huwag itong magsalita ng masama sa apoy ng Ulster, at tinawag siyang mayabang na Rinberg. At natuwa naman si Cauldron sa kanilang asaran, at biniro silang mukhang hindi nila kayang iwanang mag-isa si Will. Sa breezeways ng akademya, naglalakad sina Wignall at Lihana. Nabanggit ni Wignall na nakumpleto na nila at ng grupo ni Sion ang lahat ng kanilang praxis credits, dahil sa pagpapatumba sa floorkeeper na nagpakita ng kanilang kakayahan sa tower. Sinabi ni Lihana na medyo hindi maganda ang pangyayari matapos talunin ang isang Grand Duke na nagpatawa sa kanya. Sinabi ni Wignall na lumalambot si Lihana, at sumagot naman ang dalaga na nawala rin ang matatalas na katangian ng binata na dati ay laging nakangiti, ngunit may matinding pressure na nararamdaman sa loob. Sumang-ayon si Wignall at sinabing nagpapasalamat siya kay Will, dahil natutunan niyang ayos lang ang mabigo ng paulit-ulit na siyang itinuro sa kanya ng kanilang pakikipagsapalaran. Sinabi ni Lihana na natutunan din niyang gawing mahika o curse ang kanyang inferiority at takot. Nagtaka siya kung ano ang ginagawa ni Will, at sinabi ni Wignall na tiyak na nag-aaral ito para sa huling pagsusulit dahil kinikilala maging ng isang elf ang kanyang pagsisikap. Nang gabing iyon, kahit gabi na ay alam ni Colette na nag-aaral pa rin si Will kaya dinalhan niya ito ng pagkain. Pagpasok niya sa study room ay nakita niyang nakatulog si Will sa desk, kaya dahan-dahan siyang lumapit upang bigyan ito ng balabal. Sinubukan niya itong kausapin, ngunit nang walang sumagot ay nakumpirma niyang mahimbing ang tulog nito. Nang balak niyang lumapit pa, biglang nagsalita si Rusty na naroon din pala at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Sumigaw sa gulat si Colette ngunit hindi pa rin nagising si Will, at mabilis na nagdahilan si Colette na binigyan lang niya ng kumot si Will dahil nag-aalala siya. Ngumiti si Rusty at biniro itong akala niya ay hahalikan niya si Will kaya humingi ito ng paumanhin sa maling akala. Naramdaman ni Colette ang pagpapatawa nito, kaya inamin niya na nag-aalala talaga siya kay Will dahil sa labis na pagpapakapagod at mga natatamong sugat, na siyang dahilan kung bakit kinapopootan niya ang mga Majavander. Dahil sa mahika na ipinatong ni Albus Vina, laging hinahabol ni Will si Elfaria kahit wala itong ginagawa kundi maghintay sa tower. Sumang-ayon si Rusty kay Colette at inaming ganoon din ang nararamdaman niya.
Sa kabilang dako, seryosong naglalakad si Elfaria sa tower nang tanungin siya ni Cerisa kung may problema, ngunit itinanggi niya ito. Bigla siyang nilapitan ni Eleanor at tinawag na Edelness Incarnate, sabing ang paglabas ng isang mapag-isa na tulad niya ay pambihira, kaya baka umulan ng Spears of Hell bukas. Mahinahon na nagtanong si Elfaria kung masakit ba ang matalo sa kanya sa magic competition, at nilinaw ni Eleanor na limitado lang kasi iyon sa ice magic, ngunit kung pinayagang gumamit ng iba ay tiyak na dudurugin niya ito. Biglang dumating si Zeo at pinalayas sila sa kanyang daan, kaya nagkaisa sina Elfaria at Eleanor na tawagin siyang barbarian at palayasin din. Nilagpasan lang sila ni Zeo at tinawag na Brazen Hairy Dance, habang nilinaw ni Zeo na kailangan niyang maghanda para sa nakakainis na ritual ng Terminalia dahil mawawala na ang barrier sa katapusan ng taon. Kinabukasan, oras na para sa History of Magic Final Exam, at laking gulat ng lahat na si Professor Edward ang namamahala sa huling araw. Maraming estudyante ang nawalan ng pag-asa, dahil ang pagsusulit ng ahas na iyon sa loob ng 3 period ang pinakamalala upang makarating sa tower. Pumasok si Edward para patahimikin ang klase at sinabing isang tanong lang ang ibibigay niya, ngunit ang sinumang makakasagot ay makakakuha ng lahat ng 6 na credit points. Nagulat ang mga estudyante habang ipinamamahagi niya ang papel, sabay bawal ang magtanong upang makita ang kanilang pinag-aralan sa loob ng 6 na taon. Ang nag-iisang tanong ay simple lang kung ano ang magic, at gamit ang sariling magical affinity bilang pundasyon, kailangan nilang ipaliwanag ito gamit ang mga terminong teleconnection, manifestation at lihanis. Naisip ni Wignall na kung ikaw ay isang mage o elf ay madali itong masasagot dahil sa likas na pakiramdam, ngunit walang ibang makakagawa nito. Dahil dito, napagtanto ng lahat na ang tanong ay nakadirekta kay Will upang bumagsak siya. Alam ni Will na hindi niya ito masasagot, at walang kwenta ang kanyang pag-aaral dahil wala ito sa textbook at hindi pwedeng ituro. Ang talento ang lahat, at dahil hindi siya nakakagamit ng magic ay wala siyang karapatang sumagot. Nanginginig si Will sa takot na baka hindi na niya marating ang tower at hindi matupad ang pangako kay Elfaria, ngunit ang alaala ng dalaga ay nagbigay sa kanya ng determinasyon na isulat kung ano ang magic para sa kanya. Para kay Will, ang magic ay inspirasyon at isang himala na hindi niya maaabot, ngunit maganda at malupit sa parehong oras. Ito ang dulo ng lahat ng pagsisikap, at kung hindi siya susuko ay may lakas na hihigit pa sa magic. Pagkatapos ng pagsusulit, pinuntahan ni Wertner si Edward tungkol sa kanyang tanong. Sinabi ni Edward na itinanong lang niya ang pinakamahalagang pundasyon para sa isang mage, at ikinalungkot na 40% ng estudyante ang nagkamali. Hinawakan siya ni Wertner sa kwelyo dahil alam niyang para kay Will ang tanong na iyon, at hindi niya lubos maisip kung paano iyon nagawa ng isang guro. Tinulak siya pabalik ni Edward at sinabing hindi niya pwedeng papasukin sa tower ang hindi marunong gumamit ng magic dahil walang silbi ang espada sa Wand Graveyard. Ang pagtapos sa pangarap na hindi matutupad ang pinakamalaking kabutihang magagawa niya. Nabigo si Wertner dahil opisyal nang bumagsak si Will, na nakakuha lang ng kabuuang 7,179 na credit points, at kulang ng isang credit para makapasok sa tower. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Will sa labas nang lapitan siya ni Rusty para ibigay ang inayos nitong salamin. Nakita ni Rusty ang kanyang lungkot, at umiiyak na sinabi ni Will na napakalupit ni Professor Edward, dahil hindi niya talaga kayang sagutin iyon. Humingi siya ng paumanhin kay Elfaria dahil hindi niya natupad ang pangako, habang niyakap naman siya ni Rusty at sinabing palagi lang siyang nasa tabi niya. Samantala, hinahanap ng kanyang mga kaibigan si Will, ngunit wala ito sa dorm at malamang ay lumabas na ng akademya. Biglang lumapit si Julius at sinabing karaniwan na ang pagkawala ng mga bigong estudyante sa ganitong panahon, sabay pangaasar na nakakaabala ang paghahanap sa isang walang talento na tumakas sa kahihiyan. Agad na itinutok ni Wignall ang kanyang wand kay Julius, at binalaan itong bawiin ang sinabi dahil hindi niya hahayaan na ipahiya ang kaibigan ng isang elf. Hindi natakot si Julius, at sinabing naging malambot na rin si Wignall dahil kay Will. Bigla niyang itinaboy ang wand nito at ipinaalala na sa akademya at mundong ito ay mahika ang lahat, kaya walang lugar dito ang espada kahit gaano pa ito kagaling sa piitan. Inamin ni Sion na talagang nakakainis si Will at binalak niya itong talunin mismo, ngunit lumipas na ang pagkakataon at nilapitan sila ni Wertner at sinabi ni Colette na hinahanap nila si Will, ngunit hindi nila ito makita. Sinabihan sila ni Wertner na siya na ang maghahanap at pinaalis sila upang mag-enjoy, dahil ito ang huling gabi ng taon ng Terminalia. Agad na nagsimula ang pagdiriwang ng pinakadakilang festival sa Arbusre Garden sa pamumuno ni Clary Sara, isang high mage sa tower na 26 na taong gulang at single.
Nagreklamo siya habang nagpapahayag dahil nagtatrabaho siya sa dulo ng taon habang ang iba ay may kapiling na pamilya, at pabiro na sinumbatan sina Werner at Edward na kasama niya noong estudyante pa sila. Humingi ng paumanhin si Clary sa pagkawala ng kanyang sarili, at ipinakita ang kahangahangang tanawin para sa rekonstruksyon ng dakilang harang na nagprotekta sa langit. Ipinaliwanag niyang 500 taon na ang nakararaan, nang ang mundo ay nabalot sa dilim dahil sa celestial host sa ilalim ng founder na si Mercedes, 5 dakilang mages ang nagsil sa langit at nagpaurong sa kaaway gamit ang dakilang harang ng Magavander. Mula sa kalayuan, pinapanood ni Iris ang selebrasyon habang sinisigurong walang anomalya sa lupa at hangin, dahil 1 taon lang ang bisa ng harang, at ang pagkasira nito ay nangangahulugang magiging totoo ang mga nakakatakot na alamat. 1 minuto bago maghating gabi, pinasimulan ng Magavander ang ritual at hiniling ni Clary sa lahat na kantahin ang awit ng luwalhati upang palakasin ang loob ng mga nawawalan ng pag-asa. Pagsapit ng alas 12, itinaas ng lahat ang kanilang mga wand at ginamit ng mga Magavander ang kanilang mahika, ginamit ni Cariot ang Flame Crown, si Elfaria sa Water Orb, si Zeo sa Lightning Throne, si Elinor sa Wind Scepter at si Aaron upang magkasamang buuin ang bagong barrier. Habang nagdiriwang ang mga tao sa bagong taon, biglang may lumitaw na mga kakaibang salita sa ere na bumati ng maligayang bagong taon, na may kasamang creepy na smiley face at pirmang headless. Biglang nagbago ang kapaligiran na ikinalito ng lahat dahil akala nila ay bahagi ito ng pagtatanghal. Maya-maya ay may lumabas na mga magic circles sa langit, at nagsimulang magbagsakan ang mga mapanganib na monsters na nagdala ng kaguluhan. Sa isang tagong lugar, sinabi ni Marze kay Headless na dahil sa pag-activate ng dakilang harang ay naubos ang mahika ng mga Magavander, kaya pansamantala silang hindi makakakilos. Dahil dito, idineklara ni Headless na simulan na ang party mula sa impyerno, at nakita ni Will ang mga magic circles sa langit at napansin na katulad ito ng mga gate sa 11 palapag. Winasak ng mga lumalabas na monsters ang paligid at marami ang nadamay, at binalaan sila ng ilang mages mula sa Fire Nations, na ang mga halimaw na ito ay mga mapanganib na nagmula sa kailaliman ng piitan. Agad na lumipad si Clary upang makipag-ugnayan kay Raj mula sa Fire Faction, at sinabing maglalagay siya ng mga harang habang nag-e-enchant sila. Nagpasalamat si Raj at inutusan ang kanyang grupo na maghanda sa pag-atake. Nang walang sinayang na oras, ipinatawag ni Clary ang Cheridos Gardens at nagpadala ng maraming guardian sa langit upang harapin ang mga halimaw. Habang pinoprotektahan ng mga guardian ang frontline, sabay-sabay na nagcast ang Fire Faction ng isang malakas na spell na tinatawag na Fright Rachel upang lumikha ng isang dambuhalang pagsabog ng apoy. Samantala, pinapanood ni Lihana at ng iba ang pangyayari habang pinoprotektahan ang ilang bata. Namangha si Wignall sa dami ng guardian ni Clary, at nagulat din si Sion sa lakas ng Fire Faction na mabilis na dumurog sa mga halimaw, at sinabi ni Lihana na ito ang tunay na lakas ng mga high mage ng tower. Matapos ang atake, inutusan ni Raj ang kanyang faction na imbestigahan ang pinagmulan ng magic circles upang hulihin ang salarin sa likod ng pagpapakawala ng mga halimaw. Akala ng lahat ay tapos na ang laban, ngunit nang mawala ang usok, nakita nilang walang galos ang mga halimaw. Hindi makapaniwala si Raj kaya nagpakawala siya ng mas malakas na fire blast upang gawin itong abo, subalit lumabas muli ang halimaw mula sa apoy ng walang pinsala. Nagcast si Raj ng malakas na spell, ngunit dahil sa usok ay hindi niya nakita ang panganib. Sinubukan siyang sabihan ni Clary mula sa langit na tumakbo agad, ngunit bago pa siya makakilos ay mabilis siyang tinalon ng kalaban at hinati ang kanyang katawan gamit ang espada. Napansin ni Clary na hindi gumagana ang mahika dahil binubura ito ng halimaw, at maging ang kanyang guardian ay walang laban sa tindi ng lakas nito. Biglang lumabas ang isang halimaw sa harap ni Clary ngunit nakaiwas siya, at doon niya napansin na hawak nito ang espadang Mage Slayer. Samantala, sa Rigarden Magical Academy, ibinalita ng ilang mga estudyante kay Cauldron na hindi nila mapigilan ang pagsalakay, at kalahati na ng tower guards ang napatay bukod pa sa mga sibilyan. Mahinahon na pagtanto ni Cauldron na ang Mage Slayer na dinala ni Finn ay marami na pala at opisyal nang ginamit sa laban. Dahil gumagamit ang kalaban ng mga gate, maaaring ito rin ang mastermind noong all-student praxis na gumawa ng atake sa pagtatapos ng Terminalia. Tumanggi si Cauldron na magpadala ng puwersa sa bayan, dahil napagtanto niyang destruction lang ang gulo sa capital upang pasukin ang totoong target, kaya inutusan niya silang protektahan ang tower. Dahil sa pagcast ng dakilang harang, naubos ang mahika ni Elfaria at ng iba pa. Sinabi ni Elinor na ang Terminalia lang ang araw na mahina ang mga Magavander kaya sinadya silang atakihin ng mga kalaban. Nais ni Logwell na tumulong si Cariot para sa mga sibilyan, ngunit pinatigil siya ni Aaron at sinabihan siyang isang kahihiyan na humakbang ng walang utos.
Nagtataka si Zeo kung manunood lang ba sila sa gulo mula sa malayo, at kinumpirma ito ni Aaron sabay sabi na bawal sa mga Magavander na lumabas ng tower. Ipinaliwanag niya na kapag may bumagsak na wand at nawala ang dakilang harang, papasok ang Celestial Host at matutupad ang pagkagunaw ng buong mundo. Habang nagrereklamo si Marze kay Headless dahil ayaw lumabas ng mga Magavander sa kabila ng kanilang ginawa, sinabi ni Headless na mag-enjoy na lang muna sa magandang pangyayari. Sa gitna ng kaguluhan, natakot si Iris nang makitang pinapatay ang mga tao sa kapital. Nakita niya ang isang bata na tinutulungan ang kanyang ina sa ilalim ng mga durog na bato habang papalapit ang isang halimaw, kaya gumamit siya ng spell ngunit winasak lang ang kanyang mahika sa malaking sandata nito. Bago pa man makalapit ang halimaw sa mag-ina, biglang pinutol ni Will ang kamay nito gamit ang kanyang espada. Naitanong ni Will sa sarili kung bakit napakalupit ng mundo sa mga espada, at kahit may masama siyang loob ay hindi niya hiniling ang ganitong trahedya. Ginamit niya ang kanyang lakas upang protektahan ang mga walang malay at tinakbuhan ang mga halimaw ng may determinasyon, dahil alam niyang mas marami ang mamamatay kapag natakot siya. Hinabol siya ni Rusty at sinabing unahin ang mga may hawak na espada, at ginamit ni Rusty ang Crystal Wreath upang patayin ang isang lumapit na halimaw, sinabing kaya na ng salamangkero ang mga walang espada kaya mag-focus si Will sa iba. Hinarap ni Will ang isang halimaw na may dalang espada, at sa isang malakas na salpukan ay hinati niya ang sandata at ang buong halimaw gamit ang isang atake. Nagulat si Iris dahil si Will lang ang makakatalo sa mga dungeon monster, ngunit hindi niya kaya ito ng mag-isa. Biglang nakipag-usap sa kanya si Aaron, upang ibigay ang kanyang autoridad para tawagin ang mga dwarves at pigilan ang malupit na ataking ito. Agad na nag-anunsyo si Iris sa ngalan ng Great Mysterious Noah na binabawi na ang pagbawal sa pakikipaglaban ng mga dwarves, upang makipagtulungan sa mga salamangkero at ubusin ang halimaw. Narinig ang opisyal na order sa buong lungsod kaya mabilis na hinanap ni Werkner ang mga dwarves para hingin ang kanilang lakas, habang nagrereklamo naman ang mga ito dahil pinagtatrabaho sila agad sa simula ng bagong taon. Inutusan ni Gina si Mars na itigil ang pagrereklamo, at sinabihan ang kanyang buong tavern na ililigtas nila si Will at ang iba pa. Habang patungo ang mga dwarves, ginamit ni Edward ang Dax Darbicans laban sa mga halimaw na walang espada upang mabilis silang pabagsakin. Inutusan niya ang mga estudyante na ipaubaya ang mga may sandata sa dwarves at atakihin ang iba pang kalaban, sabay babala sa mga estudyante na maging wand na nagprotekta sa tao dahil kulang sila sa puwersa. Nag-alinlangan pa rin ang mga estudyante dahil kaya ng halimaw na magpabagsak ng malakas na salamangkero. Sa gitna ng takot, pinalibutan si Lihana ng tatlong kalaban ngunit umatake siya gamit ang malakas na enchantment. Nagulat ang mga nakakita sa kanyang lakas, ngunit alam ni Lihana na matatag ang halimaw dahil hindi niya ito napatay sa isang atake. Matapos suriin ang may hawak na espada, nalaman niyang nawawala ang mahika kapag lumapit sa sandata nito. Hindi niya alam kung nililihis o inaabsorb nito ang mahika, ngunit alam niyang delikado ito para sa kanila. Kaya naman, binago ni Lihana ang estratehiya at humingi ng tulong kay Colette habang ipinapaliwanag ang sitwasyon. Sinubukan ding tumulong ni Wignall, ngunit maging ang kanyang ilusyon ay nawala malapit sa espada. Sinabi ni Julius na hindi sila tatagal habang wala ang mga dwarves dahil kapag napagod ang guardian ay tapos na sila, kaya ang pagtakbo ang tanging paraan. Sumalungat si Sion at sinabing bumabagal ang kalaban kapag pumapawi ng mahika, kaya dapat silang magpatama ng magic sa iba't ibang lugar upang mapigil ang mga ito. Sumunod sina Wignall at Julius kay Sion sa walang tigil na pagpapakawala ng mahika, at lalo nilang itinaas ang intensity ng makitang gumagana ito dahil napilitang maging harang ang ibang halimaw. Isinagawa naman ni Colette ang plano ni Lihana kahit mabigat sa loob niya na sirain ang estatwa ng dating Magavander na si Viola. Umiiyak na humingi ng paumanhin si Colette, habang ginagamit ang mahika upang itumba ang estatwa sa mga halimaw, at sinabi ni Julius na ang paggiba sa rebulto ng dating Magavander ay tiyak na magdadala ng parusa ng langit. Naunawaan naman ni Wignall ang plano ni Lihana na hindi kaya ng halimaw na pigilan ang mga pisikal na bagay na walang mahika. Dahil tagumpay ang plano, pinakawalan ni Lihana ang lahat ng bato at pinasimulan sa Earth Mage ang pag-atake upang palakasin ang loob ng mga estudyante. Pinanood sila ni Clary mula sa itaas, at pinuri ang galing ng mga estudyante sa akademya sabay bigay ng 100 puntos, at inutusan niya silang mag-organisa sa paligid ng Earth Mage dahil paparating na ang mga dwarves. Natutuwa naman si Headless sa sitwasyon, habang inamin ni Mars na naging malaking problema sa kanila ang paglabas ng isang miyembro ng mga dwarves na dala ang Mage Slayer. Sinabi ni Headless na mabilis na natuklasan ng mga mage kaya kumalat na ang balita tungkol sa kanilang lihim na sandata.
Sinabi ni Mars na kung napagtanto na ng Upper Institute ang Mage Slayer ay hindi niya kakayanin na manood dahil napilitan silang simulan ang plano ng hindi pa ito marami. Dagdag pa ni Headless, dahil may iba pang problema ay wala silang pagpipilian kundi ipadala na ang kanilang special card ngayon. Matapos mapatumba ni Will ang isang kalaban, biglang may bumukas na gate sa harap niya. Bago pa siya makakilos, isang mapanganib na Devander ang lumabas at umatake sa kanya agad. Ang isang hakbang ng halimaw ay nagpabitak sa semento, sabay talon at suntok sa tiyan ni Will na nagpalipad sa kanya sa ilang gusali. Hindi siya binigyan ng oras ng Devander na makabawi at mabilis itong sumunod habang duguan na ang katawan ni Will. Samantala, natagpuan ni Finn ang mga gumagawa ng Mage Slayer sa kailaliman ng dungeon, at matapos pabagsakin ng iba ay tinanong niya ang natitira. Tumawa lang ang lalaki at sinabing huli na ang lahat dahil ang papel nila ay dalhin siya sa kailaliman ng dungeon. Pinatahimik siya ni Finn bago pa matapos ang sasabihin dahil naramdaman niyang may nangyayari sa ibabaw, at nagawa ring tumayo ni Will, ngunit nakita niyang tumalon ang Devander mula sa langit patungo sa kanya. Muling tumalsik si Will, ngunit nagawa niyang tumayo habang hawak ang kanyang espada, at hindi niya lubos maisip kung bakit napakalakas ng halimaw na ito na sa tingin niya ay mas malakas pa sa isang Grand Duke. Nakita ni Clary ang halimaw mula sa langit at nakilala ito bilang Devander, isang kilalang halimaw mula sa 40 palapag. Ang nilalang na ito ay nakapatay na ng mga nakaraang henerasyon ng Magevander kaya ito ang pinakamapanganib na banta sa sitwasyon ngayon. Sinabi ni Mars kay Headless na 50 tauhan nila ang napatay bago ito na ipasok sa gate, kaya malaking gawain ang hulihin ito, at ngayon ay maghahasik ito ng gulo para sa kanila. Sinubukan ni Will na lumaban, ngunit kahit makaiwas sa direktang sipa ay tumilapon siya na parang papel, dahil hindi ito ang kalaban na kaya niyang harapin ng harapan kaya ang tumakbo lang ang kanyang magagawa. Sa kabila nito, nang makita ang dalawang estudyante na mamamatay na ay humarang si Will upang iligtas sila. Nakatakas ang mga estudyante, ngunit walang awang inatake ng Devander si Will, subalit bago pa tumama ang malakas na atake ay mabilis na sumugod si Donan upang pigilan ang Devander at iligtas si Will. Mabilis na tumulong ang iba pang dwarves matapos sabihin ni Iris na gamitin ang buong lakas sa timog na bahagi ng lungsod malapit kay Will. Ngunit bago sila makakilos, biglang inilabas ng Devander ang kanyang core at hinigop ang lakas mula sa ibang monsters. Napagtanto ni Edward na nahulog sila sa patibong, pero huli na ang lahat, at ipinaliwanag ni Headless na may pambihirang kakayahan ang Devander na ubusin ang sariling enerhiya upang mas lumakas. Sinubukan silang pigilan ng mga dwarves, ngunit hinarang sila ng malakas na atake ni Mars, sinabing panoorin na lang ang pagsilang ng bagong halimaw. Matapos sipsipin ang lakas ng mga monsters sa Regarden, nagbago ang anyo ng Devander at nagpakawala ng mga matutulis na spike sa lahat ng direksyon na tumama sa katawan ng mga dwarves. Naisip ni Will na ginawang sakripisyo ang buong hukbo ng halimaw upang palakasin ang kanilang secret weapon, na kinumpirma naman ni Headless, sinabing ang altar ay ang lungsod para patayin ang mga Magevander. Napagtanto ni Will na walang laban ang mage at dwarves, kaya ang lakas na ginamit niya laban sa Duke ang tanging paraan. Alam na ni Rusty ang gagawin, ngunit nang itaas ang kanyang wand ay biglang dumating ang Devander at pinutol ang kanyang kamay. Sa matinding galit, walang pag-iisip na inatake ni Will ang Devander, ngunit sinipa siya ng halimaw at habang lumalaban ay inutusan ni Rusty si Kiki na hanapin si Colette habang nangakong protektahan si Will. Patuloy sa pakikipaglaban si Will, ngunit walang gumaganang plano o kaalaman laban sa lakas ng kalaban, na nagpabalik sa kanyang isip na siya ay walang kwenta talaga. Tatamaan na sana siya ng malakas na atake nang tinulak siya ni Rusty upang iligtas, sabing palagi siyang nasa tabi nito. Nanunood si Will sa matinding gulat nang mapunit ang katawan ni Rusty ng espada ng Devander. Nang susubukan niya itong abutin, biglang naglaho sa ere ang kamay ni Rusty na nag-iwan lang ng mga alaala. Sumigaw si Will sa pighati at nahulog sa gusali, ngunit saktong nasalo siya ni Wertner gamit ang kanyang familiar. Sa kabila ng pagtakas, emosyonal pa ring sumisigaw si Will para kay Rusty, at samantala sa tower ay nanunood lang ang mga Magevander. Habang sagad na ang pasensya ni Elfaria, si Zeo ang unang nawalan ng pasensya at naglakad paalis. Tinanong siya ni Cariot kung saan siya pupunta, at sinabi ni Zeo na malinaw na sasabak siya sa digmaan, dahil nakakaawa ang mamatay sa tabi ng lansangan habang sila ay nakaupo lang. Sa kabila ng galit ni Zeo, mahinahon na ipinaalala ni Cariot ang utos ni Aaron na kapag may bumagsak na Magevander at nawala ang dakilang harang, wawasakin ng Celestial Host ang mundo. Sinabi ni Cariot na mas mabuting maghintay muna silang makarecover ng mahika, at maging conscious sa posisyon bilang Magevander. Binaliwala ni Zeo ang kanyang titulo,
ngunit nang hahakbang siya ay nagpakawala ng fire arrow si Karyot sa kanyang harap bilang babala upang pigilan siya sa dahas. Ngumiti si Zeo sa galit at hinamon itong subukan kung kaya niya. Ginamit naman ng elf na si Lufia Veritas ang kanyang balabal upang takpan ang panonood ni Elinor, dahil baka maging nakakahiyang eksena ang asaran ng dalawa. Sinabi ni Elinor na mananatili siyang manunood dahil ito ang lupain ng mage, at ipinaalala naman ng isa pang elf na si Philvis Shalia na may kalahi sila sa akademya at tinanong ang kanyang utos. Nang makita ni Elinor si Wignall na lumalaban sa labas, nagalit ang kanyang mukha at agad na pinasugod si Philvis na mabilis namang naglaho sa lugar. Tahimik lang si Sarisa na nakakita sa pagtatalo ng mga Magavander na hindi nagkakasundo habang desperado na ang laban sa lupa. Nang pabalik na ang gulo, tuluyan nang napuno si Elfaria kaya naglakad siya ng matapang kay Eren upang pawiin ang utos nito dahil nagsasayang sila ng oras. Matigas na sinabi ni Aaron na hindi magbabago ang kanyang isip kaya umatras siya, ngunit hindi natakot si Elfaria at sa kanyang matalim na tingin ay biglang naging napakalamig ng buong paligid hanggang sa mabalot ng yelo ang lugar. Nagbabala si Elfaria na ililigtas niya ang mahahalagang tao sa kanya kasama si Will, at kung haharang si Aaron ay pababagsakin niya rin ito. Natakot si Sarisa sa nakakakilabot na deklarasyon, ngunit seryoso si Elfaria sa kanyang tingin at ayaw umatras. Samantala, lumipad palayo si Wertner kasama si Will, dahil ang pagdating ng Devander ang nagpabagsak sa kanilang mga dwarfs habang inubos na ng mga halimaw ang mga mage, kaya si Will na lang ang kanilang tanging pag-asa.